Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, just now, grabe to, niyanigang Senado sa matinding pasabog ni BP Sara, ex-PRRD Senator Raffy Tulfo Natameme. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay Balitang Bayan PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po, Balitang Bayan TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero bago natin simulan ang balitang ito, basahin po muna natin ang ilan sa mga naging komento patungkol po sa naging balitang ito. Ito po. Ito. Ganyan po ba talaga sa politiko? Pag may binulgar na katiwalian ng isang ahensya ng gobyerno ang mga sir, Madam, pera po ba ang katapat para tigil ang susunod na bulgaran? Nako. Kung ganyan lagi ang patakaran sa gobyerno, ang kawawa ay ang taong bayan, puro pansarili pala talaga. Nako. Kaya kumakandidato ang mga mic kaya. Totoo naman talaga mga karib natin kasi may nakita na po ba kayo or may narinig na kayo na katulad lang natin, 'di ba, na tumakbo, 'di ba? Simpleng mamamayan, walang pera, hindi mayaman, na tumakbo sa politika. Wala po, no? Makarma din sila. Tama po 'yan. Magkamukha si Lisa Tanas at Milyonaryo. Hoy, ano 'yan, Magkakapera na naman ng mga 'yan. Tama. Oh, wow, kawatan din, no? Oh, yan, mga komento lang po yan, Eto pa, mga karibin natin, Raffy Tulfo, bakit kayo tumahimik? Issue corruption sa PCSO. Simula noong si Robles lumahok sa Senado, pero dakdak ka against him, Pero tumahimik ka na sa issue, tanong lang po ng sambayanang, nabayaran po ba kayo? Magkano? Aba, mukhang mamamalato pa yata ito. Pera, tama po, Tumahimik, Tumahimik agad si Senator Tulfo tungkol sa loto. Wala na yung mga karibin natin ito. Pakinggan po natin ang buong kabuuan ng balitang ito, para mas lalo nating maunawaan at kung bakit ganito po ang kanilang mga naging komento. Ito po mga karibyo. So, tumaas ang kilay ni Tulfo. Okay? Tumaas lang daw ang kilay niya. Anong kilay niya? Parang yung kilay ni Quezon na may microblade. Tumaas daw yung kilay niya doon sa 20 times na nanalo sa loto. At merong 20 times, merong 10 times. Mga kababayan, alam nyo na si Tulfo ay na backdoor na. So, ano yung niya? Ano yung agenda na naman niya dito? Okay? Dahil nakuha niya na daw yung listahan ng mga winners, mga kababayan. So, ang tapang-tapang niya sa mga yung mga away kanto, away ng pamilya, away ng mga katsipan dyan sa kanyang show. Yan pa nga rin pong problema mga karibin natin, yung tapang ni Senator Raffy Tulfo. Sinasabi po ng iba kapag trending, ang topic, kasi marami daw po, di umano, ang lumalapit doon na hindi talaga natutulungan. Parang sinasala po para sa programa. 'Di ba? Kung ano po yung may kilig, may 'di ba, may dating sa taong bayan, yun po ang ipapalabas nila at yun po ang tutulungan nila. Yung kumbaga kung makaka-relate po talaga yung taong bayan. Kapag mga simpleng problema lang po umuuwi daw pong luhaan. Nako, totoo po ba yan? Nabasa lang po natin yan sa mga comment, mga karabin natin, pero dito po sa... Eto, trending din naman ito, di ba?
Yung loto, di ba? Trending na naman ito, ba? Pero bakit hininto nila? Mas maganda nga po nito, imbitahan niya sa programa niya. Sa radyo, di ba? Sa radyo yan. Imbitahan niya po sa Mel Robles at doon niya po gisahin. Kasi mas marami pong nanonood doon sa kanya eh. Di ba? Marami po, milyon-milyon po ang nanonood doon kaysa po sa mga katulad nating vloggers, no? Mas maganda kung doon niya po imbitahin itong si Mel Robles, pati ito si First Lady Lisa. Pwede ba kaya yan, ha? Para magkaharap-harapan na. Pati si Ma'am Maharlika, imbitahin niya na rin. At remember that, yung mga military, kung arte siya doon, inaakusahan niyang mayroong corruption and everything. Nakita mo naman na Tama. Pero pagdating dito kay Lisa Marcos at kay Melyonario, ay tumaas lang yung kanyang kilay. Kaya sabi ko, ano yung kilay mo, yung microbladed? Ganon-ganon na lang ba ang iyong ang kanyang sasabihin? Mga kababayan, ito ay message sa inyo. Okay? Kakausapin ko kayo ng puso sa puso. Okay? Utak sa utak kung meron pang natitira at hindi pa bangag, okay, ang taong bayan. 433 winners in 2022. Pagpasok ni Kuting, deadma ang gobyerno. Walang ginawa, hindi pinaalam kung sino yung 433 winners ang gobyerno. Naghiring-hiring dyan sa Senado, Kongreso, pero mga pahapyaw lang na hearing, ayaw kastiguhin ni Marcos Jr. kasi kasabwat siya. Kasabwat si Lisa Araneta Marcos. At tahasa din, inakusahan yan o sinasabi ni Sandra Cam doon sa rally. Okay. Ulitin ko, masayang kahit bigil ako sa mga buwakan ng ina na binababoy kayo. Masaya ako kasi dumarami na tayong nagsispeak up, nagsasalita. 433 winners na nanalo sa Lotto in 2022. Last year, yung na dapat hindi ganun nagbigay ng malaking revenue, okay, sa tao, sa gobyerno. Paano nga naman makakabigay ng revenue malaki yan dahil instead na mapupunta sa kaba ng bayan, yung mga hindi naman talaga napanalunan, inapunta sa bulsa ni buwaka ng inang Lisa at Mel Robles o Melyonario. I am appealing to your hearts, to your senses, bilang Pilipino, bilang tao, bilang hindi tanga, bilang nakapag-aral kahit elementarya lang. 2022, binababoy na tayo. Last year, maya-maya may nagpapanalo sa Lotto. This year, 2023, 2024, di ba? Maya-maya. Ngayon, mayroong revelasyon si Tulfo na mayroon daw 20 times na nananalo sa Lotto at mayroong 10 times. Right. Anong ibig sabihin nito, mga Grabe pala ito mga karibin natin, no? 10 times, 20 times. Isang tao lang po yan, ha, na nananalo. Sa Lotto. Napakaswerte naman po nitong hinayutak na ito kung sino man yan, di ba? Every month siguro, pumupunta dyan sa PCSO. Kumukubra to. Ang tawag dapat dito, hindi loan better, mga karibin natin, ha? Ang tawag dito, kubrador ng bayan. Di ba? Ang dapat itawag dito sa mga nananalo dyan sa Lotto, kubrador ng bayan. mga palangga, kumbaga, sinasampal na kayo harap-harapan. Binubugbog na kayo ng bonggam-bongga. Di ba? Binabastos na kayo harap-harapan. Tanga ka pa rin. Hindi ka pa rin kikibo. Maniniwala ka pa rin sa PCSO, maniniwala ka pa rin kay Budol, kay Marcos Jr. na merong may tiwala ka pa rin, may kredibilidad pa rin ba sila? Wala silang kredibilidad. Puro korupsyon. Tapos, mga kababayan, itong si Tulfo, baka nagpapapresyo lang ng malaki kasi tumaas na yung kilay. Kilay lang ang tataas niya. Sabi ko nga, ang kanyang press release, ang kanyang portrayal sa kanyang mga show, sususugi, talagang aanuhin niya. Papahiyain niya at gagamitan niya ng power ng katotohanan ng batas para panugutin ang mga taong nang aapi. Pero bakit tiklop ang kapiranggot na pitoy ni Rapi Tulfo?
ang supot na pitoy ni Rapi Tulfo, bakit tumitik lang Ano sa yun, usapin ha? PCSO? Usapin dito sa loto na ang biktima dito ay ang parent, kayo, balangga, mga Pilipino na umaasa na kayo ay manalo dyan sa loto na yan. Kahit naman din ako, tumataya din ako ng loto ng bonggang-bongga dito sa Amerika, but even before, paminsan-minsan sa Pilipinas, kasi umaasa tayo na yan, may hulog ng langit na manalo tayo. Pero sa ilang million chance, I mean, not million, sa kakaperanggot na chance ng isang tao na para manalo, sa loto, ay inagaw pa ni Lisa Araneta. Inagaw pa ni Mel Robles. Inagaw ni putang inang Kuting Jr. 20 times, 10 times. Tapos ang press release ng hinayupak na Robles, napanood ko yung interview, pwede naman daw pa imbestigahan yan. Tangay na puro na naman imbestiga. Tapos, ang sinasabi niya, yung 20 times daw na sinasabi ni Tulfo ay hindi daw yung totoong, hindi daw talaga yun ang nanalo. Claimants lang daw. Nag-claim lang pala. Let's talk about that. Okay? Panibago na naman kasinungalingan. Okay? Claimants lang daw. So, Ibig sabihin po, mga karabin natin, kahit hindi ka manalo, as long as, paano yun? May inuutusan lang na mag-claim? Grabe naman yung mga ginagawa niyo ng mga tangayong Pilipino. Diba? Kaya nga siya nag-claim kasi siya po ang nanalo. Or, kung ganyan po, diba? Alam pala nilang claimants, paano nila nalaman? Nagsabi ba sa kanila na actually hindi po ako nanalo pero ako lang po ang kukubra? Diba? Paano yun? Pinaimbestigahan nyo? Ha? Pinaimbestigahan nyo yung nag-claim? Baka hindi siya yung nanalo? O talagang lokohan to, mga karabin natin. Lokohan talaga to. Biruin nyo, ha? Sa bawat may mananalo, isa lang ang kukubra? Oh, ano bang tawag dyan? Sabi kubrador ng bayan. ang sarap nilang tunawin, di ba? Sabi ko sa'yo, kung mangkukulam lang ako palangga, dedo na silang lahat. Kaya ko silang tunawin kung ako ay may power ng pangtunaw. Kasi sobra na to eh. Sabi ko nga, hindi na to usapin kung sino ang sinusuportahan mo, kung anong political affiliation mo. Ang usaping ito ay pangdarambong, pambubudol, harap-harapan na masakit sa dibdib. Masakit sa puso ng Pilipino, lalo na sa inyo po, na mga kapos din na umaasang manalo. Mga kababayan, itong buwaka ng inang Tulfo, okay, may silbi din kahit konti. Dahil ine-expose niya, pero ang problema, pag nag-expose siya, bumabahag yung buntot niya. Kaya magtatanong ka, so ano itong expose niya? I-expose then after executive session. Remember, nag-executive session sila ni Robles? Nung first hearing, nung harap-harapan at nasukol na, o na-corner na, si Melquiades Robles, na ang mga pictures na pinipresent niya sa media na kunyari may nanalo ay isang multo, isang edited, isang wala, as in walang nananalo. So after that, na na-booking harap-harapan, nagsigaw-sigaw si Tulfo, nagkaroon ng executive session at hindi na sila bumalik sa sesyon. Hindi na pinaalam sa tao kung anong pinag-usapan nila. Kaya nga ang expose ko din sa inyo the next day, diba? Ang sabi ko, may backdoor negotiation para supalpalan at sunugin ang kilay ni Tulfo o yung junganga niya ay susungal-ngalan ng 1 bilyon. So question, hindi na nga pinuruhan o hindi na pinaalam sa taong bayan nung second hearing, malambot na ang pitoy ni Tulfo na supot. Di ba? Supot kasi walang, marami ibig sabihin nun eh. Di ba? Marami ibig sabihin ng supot. Supot ang kanyang boses. Bakit? Dahil pinatahimik na siya. Ayan mga karabin natin, posible nga ba na nabusalaan na itong si Senator Rapi Tulfo, no, ng isang bilyon di man, no? Ha? Or takot lang dito kay First Lady, or kay kasi kaibigan, di ba? Sama-sama silang magiging milyonaryo. Takot lang ba dito kay First Lady itong si Senator Rapi Tulfo? O sana naman maging patas po sila. Understandable, no? Kung understandable po si Senator Rapi Tulfo. Kung hindi po siya senador, no? Oh. Kasi yung liability niya
ay nandun lang, no, sa kanyang mga manonood at mga taga-subaybay sa radyo, di ba? Tagapakinig. Or sa YouTube naman, isa yung mga tagapanood. Pero ngayon po, kasi senador po siya, di ba? Buong bansa na po yung responsibilidad, di ba? O, sa palagay niyo pa, ang loto ay pang Metro Manila lang? Hindi po, ha? Buong bansa po yan, di ba? Ibig sabihin, nasa kanya talaga di ba, yung susi, ha? Para sana ma-solve itong misteryo sa loto. O, masasabi na natin misteryo na ito. Daruin mo, ha? Weekly, may nananalo. Isang tao lang palang kumukubra. Oh, meron yan mga karbi natin Misteryo. Dapat ang title pala nito. Misteryo sa loto. Unsolved mystery. A loto mystery yun. Unsolved loto mystery. Yan masusulbar na kaya ni Senator Raffy Tulfo. Nako. Mukhang nabusalan na. Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon, no? Patungkol po sa lotong ito. No? Walang katapos ang loto. As long as hindi po ito napapag-usapan ulit dyan sa Senado. Marami pa po ang tulad natin na magsasalita. No? Tulad po ni Ma'am Maharlika. No? Marami pa po ang magbibigay ng mga reaksyon at komento patungkol po dito sa lotong ito. Diba? Kasi dapat napupunta yan sa mga charity, diba? Pero napupunta lang sa kobrador ng bayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, may comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ko po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po mga karibin natin.